Isinagawa ang ocular inspection sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac dahil daw sa global scam operations. Tuhayan natin sa report ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagsagawa ng Senate Ocular Inspection si Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Risa Hontiveros at Committee Member Win Gatchalian sa ilang gusali ng Zun Yuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Ang nasabing kumpanya, ni-raid nito lang Marso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK dahil sa umano'y global scam operations. Makikitang mga computer na umano'y ginagamit sa online scamming. Sa Love Scam Room, bukod sa mga computer, naiwan pang ilang script na nakaimprenta sa dayuhang lengguwahe na ginagamit sa scamming. Ipinakita rin ang villa na posible umanong tinutuluyan ng mga empleyado o matataas na kawani ng kumpanya. May mga kwarto at kusina. Meron ding mga sasakyan sa paligid. Ayon kay Senator Hontiveros, continuous and similar findings umano ang assessment niya sa inspeksyon. Kailangan na raw ang pagpapahinto ng Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa bansa dahil ginagamit ito sa illegal activities gaya ng human trafficking. Iminungkahi rin ang agarang preventive suspension mula sa DILG sa mga sangkot na opisyal ng gobyerno sa operasyon. May mga LGU din ba na kasama dito na part ng business model ng POGO at nagbibigay daan sa ganitong mga suspected crime? So, yun yung isang continuing realization. Malaking katanungan din umano kung paano nakapasok ang malaking pondo para sa operasyon ng global scam. Kanina sa briefing, merong presence ang PAGCOR dito 24/7. In fact, doon sa raid, nakausap pa nila yung PAGCOR employee na nandito. Kahit na 24/7, bakit nakalampas ang human trafficking? Bakit nakalampas ang crypto scam? Bakit nakalampas na almost 600 na mga katao, 400 of which foreigners? Anya, isa raw sa mga dapat panagutin sa hearing na ipatatawag ni Senator Risa ay ang PAGCOR. Dahil ayon sa kanila, malaki ang kinikita nila sa POGO. Iimbestigahan din ang pagkakautang sa buwis ng kumpanyang nagpapatakbo ng umano'y global scam. All the networks, all the connections, nandun na. So it's really very hard for us to get records and then to make coordination dito sa area. So, yun ang isa sa mga predicaments namin. Samantala, dalawa sa mga empleyado ng kumpanya ang iniharap sa media. Magsisilbi raw silang witness sa investigasyon. Ibinahagi rin nila ang pagpapahirap sa kanila. Ayon sa PAOK, isasagawa ang deportation sa mga foreign nationals sa April 30. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang mga umano'y sangkot na opisyal ng gobyerno sa umano'y iligal na aktibidad. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News.